Umaga glory. Alright, sabay-sabay po tayo. Ibukas ang ating tinig, dalahin sa Panginoon. Everyone, sing with me. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened Praise the Lord, let the people rejoice. So come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory with things He has done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God, the vilest offender who truly believes that moment from Jesus a pardon receive. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. So come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. On the last, great things He hath taught us, Great things He has done, and great our rejoicing through Jesus the Son. Yes, amen. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. So come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Amen. Dakila ang gawa ng Diyos. Tayo po'y magsilapit sa Kanya. Come unto me. Amen. On the first stanza now. Hear the blessed Savior calling the oppressed. Oh, ye heavy laden, come to me and rest. Come no longer tarry, I, O Lord, will bear. Bring me every burden, bring me every care. Come unto me. Unto me. I will give you rest. Take my yoke upon you. Hear me and be blessed. I am meek and lowly. Come and trust my mind. Come, my yoke is easy, and my burden's light. Are you disappointed, wandering here and there, dragging chains of doubt and loaded down with care? Do unholy feelings struggle in your breast? Bring your case to Jesus, He will give you rest. Yes. Come unto me. Come unto me. I will give you rest. Take my yoke upon you. Hear me and be blessed. Amen. I am meek and lowly. I am meek and lowly. Come and trust my mind. Come, my yoke is easy, and my burden's light. Amen. Stumbling on the mountains, dark with sin and shame,
stumbling toward the pit of hell's consuming flame. By the powers of sin, deluded and oppressed, hear the tender shepherd, come to me and rest. Come unto me, come unto me. I will give you rest, I will give you rest. Take my yoke upon you, hear me and be blessed. I am meek and lowly, come and trust my mind. Come, oh come, My yoke is easy, and my burden's light. Have you by temptation? Have you by temptation? Often conquered me. Has a sense of Weakness brought distress within. Christ will sanctify you if you claim His best. Yes. In the Holy Spirit, He will give you rest. Come unto me, I will give you rest. Take my yoke upon you, hear me and be blessed. I am meek and lowly, come and trust my might. Come, my yoke is easy, and my burden's light. Amen. One more song. I just keep trusting my Lord. Amen. Wala pong pinakamainam, pinakapanatag na buhay, kundi may tiwala. I just keep trusting my Lord as I walk alone. I just keep trusting my Lord, and He gives a song. Though the storm clouds darken the sky, or the heavenly train, keep trusting. I just keep Trusting my Lord, yes, He will never fail. Is a faithful Wow, friend. amen. Praise God, amen. Such a faithful friend. Wonderful friend, I can count on Him to the very end. Though the storm clouds darken the sky, or the heavenly train, I just keep trusting my Lord, He will never fail. I just keep trusting my Lord. Keep trusting the Lord. Amen. I Just keep trusting my Lord as He leads the way. Amen. Though the road is weary at times, and I'm sad and blue, I just keep trusting my Lord. Yeah, He will see me through. He's a faithful friend. Amen. Such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Though the storm clouds darken the sky, or the heavenly train, I just keep trusting my Lord. He will never fail. Wow, amen. He will never fail. Sa Tagalog po, awitin natin, ang katapatan ng Diyos Amen. ay dakila. Wala tayong ipaghahanap sa Diyos sapagkat siya'y tunay na tapat Amen. sa lahat ng panahon. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, napagtapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang.
biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Ladies, awitin niyo ng malakas. Kaya, amen. 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 Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Lahat po tayo. Dakila ka, O Diyos, tapat ka nga. Yes, amen. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Oh, dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sa sandigan. Sa bawat tighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mong alay sa amin, noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Ama naming Diyos, maraming salamat po at ang inyong katapatan, ang amin pong kanlungan sa mga panahon na kami po ay dumadaan sa madidilim na landasin ng karanasan sa buhay. Lagi pong sa inyo ay may dalakang kaaliwan, pagtatagumpay, at ganun din po laging ang iyong presensya, ang iyong pamamaraan, ang iyong pong provision, ang inyong protection, ang katapatan ng iyong mga salita at mga pangako ay aming mapanghahawakan. Maraming salamat po, Panginoon, na kami ay itinawid mo mula sa naunang mga linggong nagdaan hanggang sa ngayon. At amin pong pinasasalamatan, maging ang aming bayan ay nananatili at nananagumpay sa iba't ibang pamamaraan. Salamat sa katagumpayan ay pinagkakalob mo sa inyong mga anak, sa iyong mga simbahan, sa aming mga kababayan, sa mga namiminuno sa amin, sa mga manggagawa, sa mga misyonero. Salamat po sa iba't ibang mga volunteer workers, iba't ibang mga nangangasiwa, iba't iba, Panginoon, na nagbabantay ng kaayusan
at nagpapapanatili ng kapayapaan sa aming bayan. Salamat sapagkat niloloob mo ng amin pong bansa ay manatiling bukas at malaya sa pangangaral ng inyong salita, sa pagtitipon sa panambahan at pagpupuri sa inyong pangalan. Maraming salamat po ng inyong mga anak ay masigasig, matatapat, at marurubdob sa pananampalataya. At lalo pong nahayag sa ganitong pagkakataon na hindi po nananaig ang takot sa marami mong mga anak, bagamat meron pong mga nahihintakutan, maaring meron po ngayon na mga pinanghihinaan ng loob, nag-aagam-agam sa kinabukasan. Ngunit dahil ang iyong salita ay patuloy na pumapailang lang at nananatiling inihasik sa puso ng mga tao, ito po ay laging hindi babalik ng walang ganti. Maraming salamat po sa paninindigan ng inyo pong mga anak sa iba't ibang lugar, sa loob at sa labas ng aming bansa, sa iba't ibang panig ng daigdig. Salamat po, meron kaming tamang tatayuan, tamang dahilan para magpakatatag, tamang pangahawakan upang ang bukas ay umasa kami ng napakaganda. Maraming salamat po. Gabayan niyo po muli ang mga kapatid namin na maaring nasa daan, ang mga pupunta sa kanya-kanyang simbahan, ang mga taong kanya-kanyang gaganap ng kanya-kanyang tungkulin, ang mga kapulisan, ang mga doktor, ang mga nurses, ang mga volunteers, ang mga taga-barangay namin, ang aming national government officials. Salamat po sapagkat nagkakaisa ang bansa. At dalangin namin na makiisa lalo ang taong bayan upang mapabilis ang paglutas sa ganito pong kalagayan ng aming kapanahunan. Ngunit isa po ito sa aming tinitignan na bahagi na bumabago ng maraming kalagayan sa buhay. At alam po namin na ito'y pauwi lagi sa iyong plano. Kaya ikaw ang aming pinasasalamatan, Panginoon. Ikaw po'y maluwalhati. Tanggapin niyo po paglilingkod ng inyong mga anak. Ito po'y aming dalangin na nagpapasalamat at ang kaligtasan po ng marami. Kung wala pa po silang katiyakan ng langit, dahil ang kamatayan ay maaring dumating sa amin sa anumang panahon. Kaya napakahalaga po na kung meron man po na hindi pa nakakatiyak, ay maunawaan niya ang katiyakan na ibinibigay mo. Ito po ay aming hiling at dalangin na nagpapasalamat sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos. Tawagin po natin ang ating mga kapatid muli para tayo ay pangunahan. Brother Francis and Brother Neil, para pangunahan tayo sa pagbabasa ng ating Tagalog Bible. Magandang umaga po sa ating lahat. Basahin po muli natin ang Jeremiah chapter 15 verses 1 to 21. Babasahin po natin ang salitan at sa huling talata po, sabay-sabay po tayong lahat. Nang magkagayoy, sinabi ng Panginoon sa akin, bagaman si Moses at si Samuel ay tumayo sa harap ko, gayon may ang pag-iisip ko ay hindi sasabayang ito, iyong itakwil sila sa aking paningin at iyong palabasin sila. At mangyayari, pagka kanilang sinabi sa iyo, saan kami magsisilabas? Sasaysayin mo nga sa kanila. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang sa kamatayan ay sa kamatayan, at ang sa tabak ay sa tabak, at ang sa kagutom ay sa kagutom, at ang sa pagkabihag ay sa pagkabihag. At ako'y magtatakda sa kanila ng 4 na mga bagay, sabi ng Panginoon, ang tabak upang pumatay, at ang mga aso upang lumapa, at ang mga ibon sa himpapawid, at ang mga hayop sa lupa upang lumamon at lumipol. At aking ipagugulo sila sa paruot parito sa gitna ng lahat ng kaharian sa lupa, dahil kay Manases, na anak ni Ezekias, na hari sa Huda, dahil sa kanyang ginawa sa Jerusalem. Sapagkat sinong mahahabag sa iyo, O Jerusalem? O sinong tataghoy sa iyo?
O sinong titigil na magtatanong na iyong kalagayan? Iyong itinakwil ako, sabi ng Panginoon. Ikaw ay umurong, kaya't iniunat ko ang aking kamay laban sa iyo, at pinatay kita. Ako'y dala na ng pagsisisi. At aking pinahanginan sila ng pamaypay sa mga pintuang bayan ng lupain, aking nilawaan sila ng mga anak, aking nilipol ang aking bayan, sila'y hindi humiwalay sa kaniyang mga lakad. Ang kanilang mga babaeng bao ay nadaragdagan sa akin ng higit kaysa buhangin sa mga dagat. Aking dinala sa kanila laban sa ina ng mga binata, ang manglilipol sa katanghaliang tapat. Aking pinabagsak na bigla sa kanya ang kahapisan at kakilabutan. Siyang nanganak ng 7 ay nanglulupaypay, siya ay nalagutan ng hininga, ang kaniyang kaarawan ay lumubog ng may araw pa, napahiya at nalito. At ang nalabi sa kanila ay ibibigay ko sa tabak sa harap ng kanilang mga kaaway, sabi ng Panginoon. Sa aba ko, ina ko, na ipinganak mo ako na lalaking sa pinakapagpangunyagi at lalaking sa pakikipaglaban sa buong lupa. Ako'y hindi nagpautang na may tubo o pinautang man ako na may patubo ng mga tao. Gayon may sinumpa ako ng bawat isa sa kanila. Sinabi ng Panginoon, katotohanang palalakasin kita sa ikabubuti, katotohanang aking pamamanhikin ang kaaway sa iyo sa panahon ng kasamaan at sa panahon ng pagdadalamhati. Mababasag baga ng sinuman ang bakal na mula sa hilagaan at ang tanso. Ang iyong pag-aari at ang iyong kayamanan ay bibigay ko na pinakasamsam na walang halaga, at iyay dahil sa lahat mong kasalanan, sa lahat mong ang kahangganan. At akin silang pararaanin sa kasama ng iyong mga kaaway sa lupain na hindi mo nakikilala, sapagkat ang apoy ay nagniningas sa aking galit na magniningas sa inyo. O Panginoon, talastas mo iyong alalahanin ako at dalawin mo ako at ipaghiganti mo ako sa mga manguusig sa akin. Huwag mo akong kunin sa iyong pagtitiis. Talastasin mo na dahil sa iyo ay nagtiis ako ng kakutyaan. Ang iyong mga salita ay nasusumpungan at aking kinain. At ang iyong mga salita sa ganang akin ay katuwaan at kagalakan sa aking puso. Sapagkat ako'y tinawag sa iyong pangalan, O Panginoong Diyos ng mga hukbo. Hindi ako nauupo sa kapisanan nila na nasasayahan o nagagalakman. Ako'y nauupong mag-isa dahil sa iyong kamay, sapagkat pinuno mo ako ng pagkagalit. Bakit ang aking sakit ay walang hanggan at ang aking sugat ay walang kagamutan na hindi mapagaling? Ikaw bagay tunay na magiging parang mandarayang bati sa akin, parang tubig na nauubos? Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, kung ikaw ay magbalik loob, papananauliin nga kita upang ikaw ay makatayo sa harap ko, at kung iyong ihiwalay ang may halaga sa walang halaga, ikaw ay magiging parang aking bibig. Sila'y manunumbalik sa iyo, ngunit hindi ka manunumbalik sa kanila. At gagawin kita sa bayang ito na tansong kuta ng sanggalangan, at sila'y magsisilaban sa iyo, ngunit hindi sila magsisipanaig laban sa iyo, sapagkat ako'y sumasa iyo upang iligtas kita at upang pagiging layain kita, sabi ng Panginoon. Sabay-sabay po tayong lahat. At ililigtas kita sa kamay ng masama at tutubusin kita sa kamay ng kakilakilabot. Maraming salamat po sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Makakaupo na po tayong lahat.
Totoo po ba yun sa atin na lagi nating nasusumpungan ng Panginoon sa ating buhay? Amen. Well, hindi pa po natin nakikita kung ano po ang pinakamagandang inihanda ng Diyos. Sabi nga, the suffering of this present time is not worthy to be compared with the glory which shall be revealed. Na inihanda ng Panginoon sa atin, hindi kayang ikumpara. Kaya anuman po yung ating mga haharapin, pansamantala lang po ito, napakaiksi lang po nito. Baka ilang buwan lang ito, tapos na. Kanina may binasa tayo dito, no? Sabi diyan yung sa kamatayan, yung sa tabak. Naka-ano na po tayo naka-designate na po tayo. Inilaan na ng Diyos ano po ang magiging bahagi natin sa mundong ito. Naka-ano na po tayo. Hindi lang natin alam kung ano. Kaya kung ano man yung dumaan, bagyo man yan, baha, kidlat, sunog, ligaw na bala, gabi na puno ng kasayahan and then nasobrahan ka ng kain, minsan yun ang nagiging katapusan ng iba. Kaya sabi ng Bible, ang tao itinakda mamatay na minsan, pagkatapos nito ay paghuhukom. Kaya tayo po, pinangahawakan natin yung salita ng Diyos na kahit tayo ay tangkain ni Satanas na pirwisyuhin, ano man ang gawin niyang pahirap. Sabi nga, 1,000 sa kanan, mabubuwal, 1,000 sa kaliwa, mabubuwal, walang pana sa gabi na tatama sa iyo at walang makatatayo sa iyong harapan. Yan po yung mga pangako ng Panginoon. Kapag ang tao ay hindi pa po ng Panginoon itinakdang pagtikuman ng palad, ay mananatiling huminga. Meron po akong binasa po na sa labanan na ito binabasa-basa ko kanina. Ito po ay tungkol sa isang Navy SEAL na sa Senior Chief Mike Day. Ang apelido niya ay Day. Sabi dito, he had never been shot before, but that changed dramatically one night in April 2007. Al-Qaeda terrorist shot Day more than 24 times. More than 24 times, siya'y binaril. Al-Qaeda terrorist shot him more than 24 times. Kaya, sa totoo lang, dapat patay na siya. Ngayon, sabi rito, he said, any one of the rounds should have killed him. Just another sign that I should have survived it. That's just one part of the miracle. On the night of April 6, 2007, in Iraq's Anbar province, his team of Navy SEALs and Iraqi scouts were on the hunt for a high-level Al-Qaeda cell. He said the terrorists had shot down 2 helicopters, killing everyone on board. Being the first one to enter a 12 by 12 room where 4 Al-Qaeda leaders waited to strike, proved to be almost deadly for him. Upon entering that doorway, they all just opened up on me. It felt like somebody was just beating up with sledgehammers, they said. After I figured out I was getting shot, and I said, God, get me home to my girls. That was my first prayer to God, real prayer, and He answered it. He added, fighting back tears, it was a prayer to be reunited with his wife and daughters. When the gunfight was over, Mike Day took out all 4 terrorists in the room, but not before being shot 27 times and hit with grenade shrapnel.
Sabi niya, I got shot 27 times, 16 in the body, and 11 times in my body armor. I was shot in both legs, both arms, my abdomen. Then, I got shot. You throw a finger on me, anything but my head, I got shot there. I've kind of speculated reason I didn't die. It's because maybe I wouldn't have gone to heaven, he shared. Miraculously, he cleared the rest of the house before walking on his own to the helicopter, which flew him to safety. His bravery in battle did not go unnoticed. Yun yung kanya apelido, is a highly decorated veteran. He's been awarded 16 medals over the years, including the Silver Star, the Bronze Star, and the Purple Heart. He served in the Navy for more than 21 years. 20 of those as a Navy SEAL. God allowed him to survive the battle. He came to be a believer through the midst and pain of that firefight. He came to be a believer through the midst of pain of that firefight. God gave him the abilities to fight, survive, and win the battle, just as He does for us in spiritual battle. Tingnan niyo po ito, no? Tinamaan po siya ng bala 27 times. Plus, may mga tama po siya ng granada. Pero hindi po namatay. Yung iba, kumain lang ng gabi. Patay. Yung iba, naghikab lang. Patay. Yung iba, nakikipagkilitian lang. Patay. Maraming buhay na wala sa panganib. Nasa lugar sila ng safety. Nasa sila ng good health. Nasa kalagayan silang punong-puno sila ng tagumpay sa buhay. Yung iba'y kakagraduate pa lang sa college. Graduation night, umuwi. Pag-uwi, pagbaba sa sasakyan, may umovertake, natamaan, patay. Kaya, mga kapatid, salamat kung bakit tayo ay buhay pa dahil may plano pa ang Diyos sa atin. Amen? Kaya, pahalagahan natin ang buhay na yan. Huwag tayong matakot. Huwag nating hayaan na pagharian tayo ng takot. Minsan, baka naman yung iba'y talagang sinasadya, na baka may mga taong talagang nananadya na para takutin ang mga bansa, takutin ang mga taong bayan. Ngunit, mga kapatid, bilang mga mananampalataya, sa totoo lang, wala na po tayong talagang dapat katakutan maliban sa Panginoon. Sabi ng Bible, huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan, pero hindi nakapapatay sa katawan at kaluluwa sa impyerno. Kaya kung meron pong talagang tamang takot ay yung pagkatakot sa Panginoon. Pero yung pumapatay ng katawan, sabi ng Bible, huwag kayong matakot dyan. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos, kung tayo man mamatay, bubuhayin din tayong muli. Masira itong katawang ito, bibigyan niya tayo ng bago. Alisin man tayo dito sa lupa, may tirahan tayo sa langit. Wala man tayong kakayahan, makapangyarihan ng ating Panginoon. Ano man ang sumira ng ating katawan, kaya niyang utusan para muli itong iayos. Wala ho tayong katatakutan. So, tayo po ay tumayong lahat at babasahin po natin ang Psalm 78 verse 9. Doon po tayo magtutuon ng atin pong pagkain ng ating kaluluwa, ang tinapay ng buhay. Psalm 78 and verse 9. Basahin po nating lahat sa ating English King James Bible. Kunwari na po ang lahat. Say amen. Alright, sabay-sabay po tayo. Ready? Begin. The children of Ephraim, being armed,
and carrying bows turn back in the day of battle. Carrying bows turn back in the day of battle. Kaya ito po ang ating pamagat po ng pag-aaral sa umagang ito ay bows in the day of battle. Tayo po'y mananalangin na maraming Diyos, maraming salamat po. We are in the day of battle in this world. Ang labanan at pakikipaglaban ng katuwiran sa kalikuan, ng liwanag sa dilim, ng kabanalan sa karumihan, ng pananampalataya sa kawalan ng pananampalataya, ng buhay sa espiritu at buhay sa laman. Panginoon, nagpapasalamat po kami sapagkat ginawa mo kaming higit pa sa mga mapagtagumpay. We are more than conquerors through Him that love us. Salamat po sapagkat hindi kami naligtas para muling paalipin sa takot at upang gapiin ng mga bagay na nangyayari sa mundong ito. Mga elemento ng mundong ito. Mga kinatatakutan ng karaniwang tao. Kami po ay inilagay mo sa mas mataas na kalagayan at mas matatag na tungtungan upang hindi kami makilos, na lagi kaming nakatingin sa aming unahan na ang aming Panginoong Hesukristo ang siyang nangunguna sa bawat simbahan. Maraming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Patnubayan mo po kami at maaring ang mga makakapakinig at kasama namin ngayon na nakikinig sa kanya-kanyang tahanan, na aming mga kapatid at maaring mga kaibigan na nakikinig din naman. Kaya salamat po sapagkat ang salita mo ay hindi natatanikalaan at pwede namin po itong ma-enjoy sa mga panahong ito. At dalangin namin na ito po ay magbigay sa amin ng lalong lakas ng loob at magsilbing hamon sa amin ang kasalukuyan naming kalagayan. Hinihiling namin ang patnubay mo sa lahat ng nangaglilingkod na hindi na namin mabanggit ang mga pangalan. Mga taong hindi namin kilala, pero sila ay gumagawa ng tungkulin at paglilingkod sa bayan. Sila na nagsasakripisyo, na iniiwan ang sarili nilang comfort sa piling ng kanilang pamilya upang gumanap para sa ikaaayos at ikaliligtas ng pamayanan. Salamat po sa mga taong ito. Kaya hindi man namin sila kilala, hindi man namin sila nakita, hindi man namin sila nadinig, hindi man namin nadama ang kanilang nadadama. Ngunit kami dumadalangin, kilala mo po sila, ingatan mo po, pagalingin kung sila po'y magkaroon ng mga karamdaman. Alalahanin mo ang kanilang pagtatapat at paglilingkod. Biyayaan mo po sila at gantihan mo po sila ng makaisandaang ulit ng pagpapala sa kanilang pamilya. I-bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, maging ang inyong mga anak sa iba't ibang dako na nagtatapat. Ikaw na po ang mag-ingat at ang mga taong nangihina o kaya ay natatangay ng tukso maging sa ganitong kapanahunan ay papagtagumpayin din naman. Hinihiling namin ang lahat ng ito at dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. And all the people say loud, Amen. 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 Maraming salamat po. Makakaupo na po tayo. Amen. Salamat po, hindi lamang tayo mga tigamuntinlupa na narito at nagsikap kayong manambahan, at alam po natin na sa ibang mga lugar ay talagang ang kalayaan ay hindi na po ganun kadaling i-practice dahil nga ng hindi nakikitang kaaway o kalaban ng ating kalusugan at ng ating kanya-kanyang mga mahal sa buhay. Pahintulutan nyo na akin po munang basahin ang tungkol sa The Battle of Bataan. Dahil ito pong ating binasang talata ay tungkol po sa araw ng pakikipagdigma. At ang aking pakiramdam, ang aking tingin, ang ating kalagayan, hindi lamang ngayon actually,
mula nang tanggapin natin si Kristong tagapagligtas, mula nang kayo ay maborn again, mula nang tayo ay tahanan ng Espiritu ng Diyos, mula nang kayo matubos ng dugo ni Jesus, mula nang tayo ay ariing mga anak ng Diyos, mula nang tayo ay ariing mga kaibigan ni Kristo, mula nang kayo ay humawak ng salita ng Diyos at ito ang gawin ninyong pamantayan, kayo po ay na-involve sa tinatawag nating spiritual conflict, spiritual battle. Kaya sa Ephesians, meron po tayong full armor of God. Ito po ay mga baluti ng pakikipagdigma. Ngunit hindi po yun ang ating tatalakayin sa pagkakataong ito. Pero kayo at saka ako ay kabilang po sa spiritual na digmaan. At sa totoo lamang po, mas matindi po ang digmaang spiritual kaysa sa digmaang pisikal. Digmaan ng pananampalataya laban sa kadiliman at digmaan ng mga tao sa bawat bansa. The Battle of Bataan, ang tawag po ay labanan sa Bataan. Ito ay nangyayari ng January 7 to 9 hanggang January 7 hanggang April 9, 1942. Was a battle fought by the United States and the Philippine Commonwealth against Japan during World War II. The battle represented the most intense phase of the Japanese invasion of the Philippines during World War II. In January 1942, forces of the Imperial Japanese Army and Navy invaded Luzon, along with several islands in the Philippine archipelago after the bombing of the American naval base at Pearl Harbor. The commander-in-chief of all U.S. and Filipino forces in the islands, General Douglas MacArthur, consolidated all of his Luzon-based units on the Bataan Peninsula to fight against the Japanese army. By this time, the Japanese controlled nearly all of Southeast Asia, the Bataan Peninsula, and the island of Corregidor were the only remaining Allied strongholds in the region. Despite a lack of supplies, American and Filipino forces managed to fight the Japanese for 3 months, engaging them initially in a fighting retreat southward. As the combined American and Filipino forces made a last stand, the delay cost the Japanese valuable time and prevented immediate victory across the Pacific. The American surrender at Bataan to the Japanese. With 76,000 soldiers surrendering in the Philippines altogether, was the largest in American and Filipino military histories and was the largest United States surrender since the American Civil War's Battle of Harper's Ferry. Soon afterwards, U.S. and Filipino prisoners of war were forced into Bataan Death March. At narito po ang kapirasong pagsasaad patungkol sa Bataan Death March. The Bataan Death March, marcha ng kamatayan sa Bataan, was the forcible transfer by the Imperial Japanese Army of 60,000 to 80,000 American and Filipino prisoners of war from Saysayin Point, Bagak, Bataan, and Mariveles to Camp O'Donnell, Capas, Tarlac, via San Fernando, Pampanga, where the prisoners were loaded onto trains. The transfer began on April 9, 1942, after the 3-month battle of Bataan in the Philippines during World War II. The total distance marched from Mariveles to
to San Fernando, and from the Capas train station to Camp O'Donnell is variously reported by differing sources as between 60 and 69.6 miles, about 112 kilometers. Differing sources also report widely differing prisoner of war casualties prior to reaching Camp O'Donnell, from 5,000 to 18,000 Filipino deaths and 500 to 650 American deaths during the march. The march was characterized by severe physical abuse and wanton killings, and was later judged by an Allied military commission to be a Japanese war crime. So tingnan niyo po mga kapatid, ang ating kalayaan ngayon ay pinagbuwisan ng libu-libong mga buhay, Pilipino at mga Amerikano. Napakahalaga po ng tapang sa panahon ng labanan. Napakahalaga ng mga kawal at mga tatayo para magtanggol, manindigan, panatilihin ang kalayaan, itaguyod ang katuwiran at ang katotohanan. Kaya tayo po ay nagpapasalamat sa mga nagdaang mga bayani ng ating bayan, mga named and unnamed heroes. Kaya ngayon naman po sa labang ito ng COVID-19, andyan ang ating mga bayani na mga kababayan na sila ang humaharap, hindi bala at pulbura ang kanilang hawak, kundi pag-iingat, pagmamahal ang kanilang tangan. Kaya salamat po sa ating mga kababayan. Dito pa lang, palakpakan na po natin yung ating mga kababayan na naglilingkod. So sa lahat po, kung kayo po'y makakapanood, kami po ay sumasaludo sa inyo na lahat ng naglilingkod. Ito po, meron tayong mga doktor dito, meron tayong mga nurses, meron tayong mga volunteers. Maraming salamat po sa inyo sapagkat ang inyong ginagawa ay hindi namin kayang gawin. Kayong inilagay, kayong tinawag dyan, at ang inyong mga kasamahan, maging yung mga volunteers na hindi natin kilala na nakikita, napapanood natin sa Facebook, sa YouTube, na nagpapatotoo ng kanilang mga hirap, ng kanilang galit, ng kanilang malasakit, ng kanilang sakripisyo, ng kanilang tinitiis, samantalang tayo ay nakapahinga sa bahay, kumakain. May mga tao po na nagsasakripisyo. At may mga tao naman na ating mga kababayan na dahil nga nitong COVID na ito, ay nawalan ng trabaho, hindi makatrabaho, wala ngayong sweldo, problema ang kakainin, problema kung paano ang gagawin. Problema din naman na paano sila magtatrabaho, paano sila lalabas, bawal lumabas. Kaya talagang may mga conflicting interest. Kaya kung anong magagawa natin, ay magawa pa po natin. Kung meron po tayong magagawang tulong, ay tumulong tayo. Amen? Pwede po ba yun? Say amen? Si Pastor, ako ay nagpapasalamat sa isa nating kaibigang pastor, si Pastor, Pastor Limbaga. Tinawagan po niya ako, sabi niya, Pastor, 3 kayong pastor na aking kakatuwangin, ako'y magpapadala ng tig to 20,000 sa inyo. At yung 20,000 ninyo ay itulong ninyo sa mga pastor. Sabi ko, pwede ba itong itulong sa mga mahihirap na tao? Pastor, ang aking concern muna ay mga pastor lang, na talagang mga hindi ko alam kung ano mangyayari sa kanila, pero kahit maliit lang ito, kahit tigda 2,000 o 1,000, padalhan ninyo, Pastor, yung mga kakilala ninyo. So 3 kaming pastor na kanyang pinadalhan, yung sa amin ni Pastor Joey Reyes, hindi pa napadala dahil hindi kinabukasan, hindi na maka-withdraw sa bangko. At pero sabi niya, magpapadala siya. Kaya salamat po, may napadala na. At may nabibigyan na. So salamat po sa mga ganung tulong, mga ganung pagkakataon. Sa mga iba pa na hindi ko alam kung ano-ano ang mga ginawa ninyo, ano-ano mga itinulong ninyo, at paano kayo nagsikap.
Alam na ng Panginoon ang inyong mga gawa. So, salamat sa Panginoon, maging sa ating mga kababayan, mga namiminuno sa bayan. I think ito'y panahon para bumangon ang mga merong kabayanihan sa kanilang kalooban. Na marami pong ginawa din namang maganda na ang ganitong pagkakataon. Sa totoo po, nakapahinga ang ating paligid, nakapahinga ang ating atmosphere, ang nature, ang mga pamilya, nagkasama-sama, at lumabas ang mga taong handang humarap sa mga ganitong panahon na kinakailangan ng kabayanihan at ng tapang. So nagpapasalamat po tayo diyan. Ngayon po mga kapatid, tayo bilang mga mananampalataya, meron tayong laban na hindi kayang harapin ni numan. Ang mga Kristiyano ay merong laban na hindi hinaharap ng hindi ang gamit po dito ay pera, bala, at kung ano-anong mga material. Hindi po ito ang panlaban po dito. Ito po ay espiritual na labanan. At dito po sa ating binasa, ang sabi rito, the children of Ephraim being armed and carrying bows turn back in the day of battle. Ano ang kanilang dala? May dala silang pana. Ano ang kanilang ginawa? Ang pana ay gamit sa pakikipagdigma. Ito'y paraan upang magtagumpay. Ito ang paraan upang may pagpatuloy ang magandang layunin sa kanilang bayan. Pero ano ang kanilang ginawa? Ang children of Ephraim. Sabi rito, sila'y nagsitalikod. Kung meron po kayong mababasa sa Bible na napakagaling pumana, ay ang mga Ephraimites. Sabi ng Bible, kaya nilang yung buhok, yung hibla ng buhok, kaya nilang patamaan. Ganon sila kahuhusay, pumana. Ibig sabihin talaga kung baga sa barel, ito yung mga sharpshooter. Imagine, ganon ang description ng Bible. Yung buhok, yung hibla ng buhok, kaya nilang patamaan ng pana. Ganon sila kagagaling. Pero merong panahon, may bahagi sa kanilang buhay na yung kanilang galing, yung kanilang armas ay hindi nagamit. Bakit? Sapagkat sa panahon ng digmaan, sila ay nagsibalik, sila ay nagsitalikod. May dala silang pana para makipagdigma, pero sila, ang ginawa nila, sila ay nagsitalikod. At ang panahon na ginawa nila yon ay sa araw ng pakikipagdigma. Biruin niya yan. Araw ng pakikipagdigma. Na maaaring itanong po natin kung ano ang kahulugan ng bow. Kaya nga po, ito ay pinamagatan nating bows in time of battle, in the day of battle. Tayo po ay nasa panahon ng labanan at meron pong mga bows, bawat isa sa atin. Dala-dala natin yan sa pakikipagdigma. Pero dito po, ang una ko pong ibig nating makita dahil dala-dala nila, hindi naman sila tumalikod, hindi dahil wala silang dalang pana. Hindi naman yun ang dahilan eh. Hindi dahil wala silang pana, meron silang pana. Meron silang gamit. Meron silang armas. Meron silang paraan para magtagumpay. Pero hindi po nangyari sapagkat sila ay tumalikod. Nababasahin po natin ang Psalm 78 para maintindihan po natin ang nangyayari. Basahin po natin muna ang verse 1. Sabi dito, give ear, O my people, to my law. Sabi ni Asaph, incline your ears to the words of my mouth. I will open my mouth in a parable. I will utter dark sayings of old, which we have heard and known, and our fathers have told us. Ito ay mga nangyari nung una sa mga naunang mga magulang nila at ito'y isinalin-salin sa kanilang mga anak. At ito ngayon ay piniaalam ni Asaph sa kanyang henerasyon. At ito'y pinasulat kay David upang ito'y ipaalam sa salit-saling henerasyon. Sabi siya sa verse 4, we will not hide them
from their children. Now, by the way, ang tawag po dito ay maskil of Asaph. Si Asaph po ay musician. Musician po si Asaph. Now, ang salita pong maskil, 13 salmo, 13 chapter, binilang ko po ang the whole book of Psalms. Binilang ko kung ilang maskil meron sa book of Psalms at meron po akong nakita na 13 na chapter na may nakalagay na maskil. Kaya ako po naging curious, ano po ang ibig sabihin ng maskil? At kung titignan niyo po, ang the word maskil, it means a musical term denoting a melody requiring great skill in its execution because it is a song enforcing some lesson of wisdom. Ang awit na ito ay aawitin ng buong kahusayan. Nangangailangan po ng buong kahusayan sa pag-awit nito. Ibig sabihin, hindi ito basta aawitin. Aawitin ito ng buong pagsisikap at kahusayan sapagkat ang awit na ito ay nag-i-enforce, nagdidiin ng aral patungkol sa karunungan. Kaya ang tawag po dito ay Song of Wisdom. Song of Wisdom. Kaya ito pong wisdom, itong karunungang ito, ay hindi pwedeng manatili sa kanilang henerasyon. Ito ay kinakailangan magpasalin-salin. Ang sabi po ng mga awit, we will not hide them from their children, showing to the generation to come the praises of the Lord and His strength and His wonderful works that He hath done. Ang gusto naming ipakita sa inyong mga anak at sa kanilang mga anak at sa saling mga henerasyon ay ang mga kapurihan ng Panginoon, ang kanyang kalakasan, ang kanyang mga kamanghamanghang mga gawa na kanyang mga ginawa. Yun ang gusto nilang isalin sa salit-saling henerasyon, ang kapurihan ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang kamanghamanghang mga gawa. Kaya dapat po sa mga panahon ng labanan, sa panahon ng laban, kinakailangan taglay-taglay ng mga anak ng Diyos ang mga katangian ng Diyos. Pag sinabing the praises of God, pag sinabi nating praise, ito yung kung sino siya. Sino siya bilang Diyos? Anong mga magagandang katangian ng Diyos? Let's say, siya ay makapangyarihan, siya ay banal, siya ay matuwid, siya ay mahabagin, siya ay Diyos ng pag-ibig, siya ay mapagpatawad, siya ay Diyos na katotohanan, buong katotohanan. So yung mga katangian ng Diyos, ipaalam mo anong klaseng Diyos siya. And then, isasali niyan anong klase ang Diyos. God is eternal. At ipakikita po yan sa saling henerasyon, ipakikilala ang Diyos at ang katangian ng Diyos. The praises of the Lord. And His strength. Gaano siya kalakas? Anong kanyang mga kakayanan? Wala siyang kapantay. And His wonderful works that He had done. Ang mga kamangha-mangha niyang ginawa, of course, ang history ng Israel. Alam naman po natin, paro sila na buong bansa. Paano mula kay Abraham, sila ay pinarami ng Panginoon. At hanggang dinala sila sa Egypt. At naalipin sila doon ng 400 taon. Pinarami sila ng Panginoon hanggang ialis sila. At ang Diyos ay bago umalis, nagpakita pa ng 10 salot. At nakita yan ng mga Israelita. Yang mga taong yan nakakita, pati ng paglalakbay nila for 40 years, na nakita nila, isinasaysa nila sa anak ng kanilang mga anak at sa salit-saling henerasyon. Bakit ng Diyos pinaranas muna ang Israel ng ganon? Sabi sa verse 5, for He established a testimony in Jacob. So pinadaan ng Panginoon sa ganung pangkaranasan ng Israel para sa pamamagitan ni Jacob o ni Israel ay itatag ng Diyos ang patotoo, magkaroon ng actual na pangyayari at kaganapan kung gaano kapuri-puri ang Diyos, kung gaano kamakapangyarihan ang Diyos, at kung gaano kamangha-mangha kapag ang Diyos ang gumawa. At yun ang isasalin at ginamit po niya ang Israel
para that they should make them known to their children. Verse 6, that the generation to come might know them, even the children which should be born, who should rise and declare them to their children. Talagang pasa-pasa sa mga anak. Ano? Ang ipamamana yung Diyos na kanilang naalala, yun ang ipakikita sa kanilang anak. Okay. So ipakikilala po siya sa anak, sa apo, at sa saling-saling henerasyon. Bakit po ginagawa yon? Bakit ginagawa yon? Nasalit sa mga anak. Bakit ginagawa? Yung kanilang angkan, yung kanilang lineage, yung kanilang lahi. Bakit isasalin-salin? Sino ang Diyos? Gaano siya makapangyarihan? Ano ang kanyang mga gawa? Bakit lagi yung isasalin at ituturo sa saling henerasyon? Look at verse 7. Basahin po nating lahat ang verse 7 po muna. Verse 7. Read with me. Begin. That they might set their hope in God and not forget the works of God, but keep His commandments. So yan ang purpose, mga kapatid. Ang ipaglalaban ninyo sa inyong salit-saling henerasyon, saan man kayo naroon, saan ko man kayo dalahin, anuman ang maging sitwasyon, gaano man kayo dumami, maging ilan man kayo, kinakailangan yung alam ng naunang henerasyon ay malalaman ng susunod na henerasyon at ng susunod na henerasyon at ng susunod na henerasyon. Kaya kinakailangan po sa ating panahon, dapat po lahat po tayo ay magsipagkatibay sa ngayon. Dahil kapag hindi nangyari yon, bukas makalawa, yung susunod na henerasyon, wala silang makanahing kabuuan na kagaya po ng Diyos. Hindi na tayo magiging interesado. Hindi na tayo magiging porsigido. Hindi na tayo magiging positibo. Hindi na tayo magiging matapang. Hindi na natin maisasalin. Hindi na natin magagampanan. Bakit po? Pag nagbago tayo sa ating panahon. Kaya kinakailangan po, huwag tayong magbago at yung ating mga anak at yung mga susunod nating mga anak ay dapat huwag ng isalin natin ang tamang pananampalataya. Kaya magpakatibay po lahat ng tatay, lahat ng nanay, lahat ng panganay, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim, pang-pito, pang-walo, pang-siyam, pang-sampung anak. Kung ilan man kayong anak, sa ngayon magpakatibay kayo, bukas makalawa kayong magiging mag-aasawa, tatay at nanay, ipamamana nyo rin sa inyong mga, ang ipinamana sa inyo ngayon ng inyong mga magulang. Yan po ang kailangan natin. Alam niyo po, masarap magpikit ng mata. Masarap magpikit ng mata. Ang pagpanaw. Pakipalitan nga. Nawala. Sandali. Yung walang cord. So, dapat po sa saling-saling henerasyon, that they might set their hope in God. Yun ang unang-una. That they may not forget the works of God. That they might keep His commandments. And look at verse 8. Verse 8. And might not be as their fathers, a stubborn and rebellious generation, a generation that set not their heart aright, and whose spirit was not steadfast with God. Kaya po natin ito iingatan, mga kapatid, Nasa labanan po tayo. At ang labanan po na ating hinaharap ngayon ay hindi po virus. Hindi po yan ang talagang hinaharap natin ngayon. Kaya nga po, dun sa aking article na isinulat ko ngayon, 3 basic ang kailangan ng tao para magtagumpay at maingatan na tayo mahawa sa virus. Number 1, una po,
yung batas ng kalinisan. Batas ng kalinisan. Kinakailangan po, lagi tayong magsikap, maghugas ng kamay, maligo, pag humawak sa labas, lumabas, bihis, palit ng damit, hubad ng sapatos sa labas ng bahay. Hindi tayo sasakay sa mga public na sasakyan na kung sino-sino nasakay. Pag tayo pumunta sa mga groceries, syempre hahawa kayo ng mga paninda, hinawakan niya ng iba. Kaya dahil ibig nating maging malinis, paghawak natin dyan, ingatan na huwag humawak sa muka, huwag humawak ng pagkain. Dahil mahahawa lamang tayo kapag ka ang virus nakapasok sa ating katawan. Kaya una po, batas ng kalinisan. Pangalawa, batas ng kaayusan o disiplina. Kaayusan. Lalabas lang tayo kapag kakailangan talaga. Lalabas lang tayo sa oras na tayo ay pinapayagan ng ating gobyerno na lumabas. Amen? Bantay po tayo sa ating kanya-kanyang tahanan. Kaya, meron po tayong dapat na babantayang kaayusan. Yan po. Pangatlo, tamang katatakutan. So, tamang kalinisan, tamang kaayusan, tamang katatakutan. Sabi ng Bible, matakot kayo sa Diyos. This is the whole duty of man. Kahit walang pulis, kahit walang bantay, magsikap tayo maging malinis para sa ating Panginoon. Magsikap tayong sumunod sa batas na matuwid dahil meron tayong sinusunod na Panginoon. Huwag tayong gumimik. Matakot tayo sa Panginoon. Pagka natakot tayo sa Panginoon, makikita niyo po, dalawa ang gagawin ninyo. Iiwas kayo sa masama, gagawin ninyo ang mabuti. Pagka natakot sa Diyos. Kaya, tatlo, nakita ko pong simple para tayo magtagumpay at hindi tayo mahawa ng COVID. Malibang tayo itinakda ng Diyos. Pero sa kapabayaan, hindi po mangyayari. Sa karumihan, hindi mangyayari. Sa kasalanan, hindi mangyayari. Bakit po?
Dala-dala lang. Pero dahil hindi tumuloy sa labanan, walang saysay yung kanilang bow. Hindi nagamit. Unused potentials. Lost opportunities. Unused. Ngayon, dito naman po makikita naman natin, ang ginamit naman ng Bible ay deceitful bow. Deceitful bow. Ano naman po ang deceitful bow? A deceitful bow is one that gives every appearance of being reliable, good, and true to its purpose until it is put to the test. So, eto ang pana. Ito yung bow. Pag tinignan mo siya, maganda siya, mukhang pana siya, mukhang kagamit-gamit siya, mukhang maangsahan siya, pero nung sumuki na siya sa labanan, nabali lang. Oras ng laban, nabali. Ang ganda naman ng pana, ang kintab, ang ganda ng pagkayari, ang gandang tignan. Pwedeng ipagmalaki ang itsura. Pero nung gamitin na sa digmaan, nabali. Yung pong ibig sabihin ng deceitful bow. Madaya, nakakadaya. Akala mo tunay, akala mo totoo, akala mo talagang magpapatuloy, akala mo talagang makikipaglaban, akala mo talagang maninindigan. Salita lang pala. Hindi pala tunay. Pagdating ng totoong laban, nabali. So ano po nangyari sa kanila para makilala natin sila? And also, before them, and divided them an inheritance by line. Nagkaroon ng boundary ang mga ari-arian ng mga Israelita ng 12 tribes of Israel and made the tribe of Israel to dwell in their tents. Nagkaroon sila ng mga panatagan. Punta ngayon, verse 56. Yeah, they tempted and provoked the Most High God and kept not His testimonies. Kapag binigay sa kanya ng Diyos sa barangay ng kalagayan, binigyan sila ng mana, naging panatag na ang kanilang buhay, pero ang sabi ng Bible, habang sila'y tumatagal sa kanilang mana, hindi na nila iningatan ang pagtotoo ng ating Panginoon. But turn their back, and their what? Unfaithfully, like their fathers. Ano ang karugtong? Like a... Ang ganda ng forma. Ang ganda ng... mo. Yung pala, nung gamitin na sa gera, ng time na ng labanan, nang gamitin niya, hindi makapaghulagpos ng bala ng pana ng diretso kasi pumipilipit pala yung pagka talagang binanat mo na pumipilipit pala. O kaya nababali. Deceitful bow. Sabi dito, they were turned aside, pumipilipit like a deceitful bow. Hindi ka pwedeng maging mahusay sapagkat may problem yung pana. Verse 58, for they provoked him to anger with their high places and moved him to jealousy with their graven images. Hindi pala matatag. Kayo'y iniligtas ng Diyos mula sa Egypt. Ano yan? Pinotektahan kayo sa paglalakbay nyo sa ilang for 40 years. Pinakain kayo, pinainom kayo, pinagaling kayo, nililiman kayo, niliwanagan kayo sa gabi, nililiman kayo pagka mainit ang araw, sinasaway ang mga salot, pinagwawagi kayo sa mga kalaban ninyo, hanggang mamanahin ninyo yung lupang pangako na itinuro ng Diyos sa inyo. Tapos, pinagpala niya kayo na manirahan kayo dyan ng may kasaganaan. Pero habang nagtatagal,
pumilipit kayo, bumaling kayo. Sabi ng Panginoon sa Israel, bumaling kayo sa mga Diyos-Diyosan. Gumawa kayo ng mga santo, ng mga inanyuan. Ang Diyos na buhay at tunay na gumawa ng langit at ng lupa. Nilabag nyo ang kanyang kautusan na huwag kayong gagawa ng larawang inanyuan. Nilimot nyo ang aking salita, binaliwala nyo ang aking patotoo, nilimot nyo ang aking mga gawa. When God heard that, verse 59, when God heard this, He was wroth and greatly abhorred Israel. Kaya mga kapatid, ang pangako ng Diyos sa mga Kristiyano, hindi niya tayo pababayaan. Naniniwala ba kayo doon? Naranasan na natin mga kapatid, iniligtas tayo ng Diyos, binago niya ang ating buhay, habang sumusunod tayo sa kanyang kalooban, marami tayo na pagtagumpayan, ang kapayapaan ng ating pamilya ay ating na-enjoy, no? Ang pagninigosyong payapa ating na-enjoy, ang kalusugan ng ating pangangatawan ating na-enjoy, no, ang kalayaan sa ating bayan, ating na-enjoy. Ang kagandahan ng pananampalataya at ang kasaganaan ng katotohanan, ating na-enjoy. Ang pag-asa ng katiyangan ng langit, ating na-enjoy. Pero habang tayo po ay nag-i-enjoy, ang ating mga anak ay umuunlad, nakakapag-aral, nakakapagtapos, nakakapagtrabaho, kumikita, sumusweldo ng maganda, nagtatagumpay. Ayaw natin dumating ang time na kung kailan sila nakaranas na ng pagpapala ng Diyos at saka pa doon pumipilipit. Kagaya ng deceitful bow. Huwag nawang mangyari. A deceitful bow is one that gives every appearance of being reliable, good and true, until it is put to the test. In the pressure of battle, it does not shoot arrows where the archer aims them. Bakit po? Pumipilipit eh. Hindi matatag. Yung materyales ng pagkakagawa sa pana, yung tibay ng pana, iba yung tingin sa kanyang quality. Iba yung appearance sa quality. Kasama mo magplano, mukhang talagang maasahan, mukhang talagang kaisa, mukhang talagang katuwang, mukhang talagang maninindigan, mukhang talagang magtatapat. Pagdating ng aktwal, hindi mo nakasama. Hindi ko makakalimutan. Sabi sa akin ng isang mananampalataya, no, ako'y nasa Tayabas. Sabi ng isang tatay sa akin, Pastor, basta kayo magtuloy-tuloy kayo, nasa likod nyo kami. Nasa likod nyo kami. Ang gandang pakinggan. Ay, salamat. May mga naka-back up na mga paggawain ng Diyos. Katuwang mo talaga. Kaya lamang, habang tumatagal, nung bago, katuwang, habang tumatagal, nababalita ko, iba na ang nagiging diskarte sa buhay. Nagbabago na. Naaamoy ko na. Iba na ang amoy alcohol na. Na-promote na eh. Naging opisyal na sa trabaho eh. Mga kapatid, huwag tayong mahulog. Huwag tayong mapasama sa deceitful bow sa panahon ng battle. Salamat sa mga nagtatapat. Na isa pa po na makikita natin, sa Proverbs 25:19, ito po ang nakalagay. Ito po ang nakalagay. Confidence in an unfaithful man in time of trouble is like a broken tooth and a foot out of joint. Confidence in an unfaithful man. Pag ikaw ay naglagak ng tiwala at kapanatagan sa isang taong hindi tapat sa panahon ng kabagabagan, para kang nagtiwala sa ngiping durog o basag o bulok ng ngipin. Yung bang ang sarap ng kain mo, kumakain ka ng masarap, enjoy na enjoy mo yung lasa ng kinakain mo. Kaya lamang nung pagkagat mong ganyan, tumama dun sa basag ng ngipin mo,
No, yung bulok ng ngipin. Tumama dun sa bulok ng ngipin. Nadurog ngayon. Aray ko. Oh. Yun ang idudulot ng unfaithful na tao. Hindi ka mag-i-enjoy. Bigla-bigla ka na lamang iiwanan. Bigla-bigla ka na lang sasaktan. Bigla-bigla ka na lang ipapahamak. Kagaya ng buto. Ano yan? Paa na tanggal ang joint. Siyempre, hindi ka makaayos. Hindi ka makalakad ng tuwid, panatag. Hindi ka makalakad ng ayos. Bakit po? Masakit eh. Out of joint. Kinakailangan mo siyang alalahanin. Kinakailangan mo siyang indahin. Babagal ang iyong performance. Babagal ang inyong production. Babagal ang inyong achievement. Marami kayong hindi mararating. Bakit po? Merong kang kasama na hindi tapat. Kaya mahalaga po na lahat ng mga mananampalataya ay magtapat. Revelation chapter 3, 16 to 18. Another po ito. Ito po yung mga katangian ng mga nangyayari sa buhay ng mga tao. Lalo na kapag ka po ang mga tao ay nagiging kumbinyente ang buhay. Revelation 3:16 to 18. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Because thou sayest, I am rich, and increase with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched, miserable, poor, blind, and naked. Now, ito po ang deceitful bow. Ito yung akala mo magandang simbahan. Ito yung akala mo mapalad na simbahan. Ito ang akala mo natutuwa ang Diyos na simbahan. Bakit? Kasi nasasabi na nila, mayaman na kami. Maunlad na kami. Wala na kaming kailangan. Kumpleto na kami. Wala na kaming hahanapin sa aming simbahan. Lahat narito na. Kumbinyente na kami. Pero ang sabi ng Bible, hindi niya alam na sila ay wasak, miserable, dukha, bulag, at hubad. Ito yung mali ang akala sa sarili. Ito yung hindi niya taglay, yung katotohanan. Ito yung taong nabubuhay sa salita, hindi sa gawa. Kaya, ang tawag po dito, they turn aside like a deceitful bow. Okay? Another po, Hosea chapter 7, verse 16. Hosea chapter 7, verse 16. Another po, example ng deceitful bow. Chapter 7, verse 16. Sabi rito, they return, but not to the Most High. They are like a deceitful bow. Their princes shall fall by the sword, for the rage of their tongue. This shall be their derision in the land of Egypt. Tignan niyo po yan. Sila'y bumaling, pero hindi sa Diyos. Bumaling sila sa mga Diyos-Diyosan ng ibang bayan. Sa maring iba, hindi sa Diyos bumaling. Bumaling sa siyensya. Bumaling sa politika. Bumaling sa mga pansamantalang yaman ng mundong ito. Kaya ang Diyos ay hindi natutuwa. Ang tawag po dito ay deceitful bow. Unfaithful in time of trouble. So ngayon po na tayo ay nasa panahon ng COVID-19 at nakikita po natin na ang mga tao at ang bayan at ang bansa at ang buong daigdig halos ay talagang parang yun na lang ang pinag-uusapan. Tayo naman po, ang gawin natin, gamitin natin sa lalong ikabubuti, gamitin natin to para sa lalong ikatitibay ng pamilya. Amen? Gamitin natin to lalo sa ikatitibay ng pamilya.
ikatitibay ng ating pananampalataya. Read your Bible. Tapusin po natin ang ating Bible. Magdagdag kayo ng chapter na babasahin. Magdagdag kayo ng sarili niyong pag-aaral sa Bible. Pagtibayin niyo inyong pananampalataya, mga minamahal. Na isa pong paalala natin, tayo po ay nagsusuporta ng ating mga missionaries. Kagabi, iba't ibang oras po kausap ko ang ating mga missionaries. Isang tinatanong na pastor, meron po ba kayo maipapadala? Ano po? So kaya kailangan po sa panahong ito, mga kapatid, pag hindi kayo makakapunta, padala nyo yung inyong offering. Kayo mga narito, lahat tayo na narito, huwag nating itigil yung ating tithes at offering. Dahil hindi po tumitigil ang gawain ng ating Panginoon. Kaya kasama po yan, na dapat po tayong maasahan. Lahat po tayo. Kasama po yun na dapat tayo lahat maasahan. Gawin po natin yung ating dapat gampanin. Pero siyempre, magagawa lang natin yan kapag narito po tayo sa pangatlo. Tingnan po natin ang Genesis chapter 49. Dito po tayo sa pangatlong klase ng bow. Genesis 49, 22. So yung una, unused bow. Hindi nagamit. Lost opportunity. Wasted potential. Pangalawa, deceitful bow. Maganda lang tignan. Pansamantala mong kasama mo sa magandang panahon, pero sa panahon ng gera, sa panahon ng laban, hindi mo nakasama. Kasama mo sa kainan, kasama mo sa kantahan, kasama mo sa pasyalan, kasama mo sa mga magagandang panahon, pero pag bakulimlim na at kinakailangan ng makipaglaban at manindigan, hindi mo na makakasama. Ang tawag po dyan, deceitful bow. Pangatlo, itong dapat po sa atin. Itong dapat na manatili sa ating lahat, mga kapatid. Genesis 49, verse 22. Simulan natin ng 22. Si Jacob, mamamatay na. Tinawag niya ang kanyang mga anak, ang 12 niyang anak. At sinabi niya ang future ng bawat anak niya. Siyempre, kilala niya ang mga anak niya. Kaya tayong mga magulang, kapag kakilala nyo ang inyong mga anak, nababasa nyo ang kanilang mga attitude, nababasa nyo yung kanilang strong discipline sa kanilang sarili, nababasa nyo kung sila ay mahal nila ang Panginoon, nababasa nyo kung mahal nila ang salita ng Diyos, nakikita nyo sila, mapipredict nyo yung kanilang bukas. Tama ba? Amen? Pagkilala na natin ang ating mga anak, bihasa tayo sa kanilang mga gawin, nakikita natin sila, nakikinikinita natin ang kanilang bukas. Makikita nyo kung sino ang madamot. Makikita nyo kung sino ang, pagka may problema, madali itong bumigay. Nakikita nyo kung sino yung, pagka ito nakahawak ng maraming pera, tsak ito, maliligaw ito. Minsan makikita nyo yan. Malibang magbago at lumago. Kaya kinakailangan nating pag-aralan ng salita ng Diyos para makuha natin kung ano ang kailangan ng bawat isa sa atin. So si Jacob, mamamatay na siya, kilala niya ang kanyang mga anak, alam niya ang mga kasalanan ng kanyang mga anak. Kaya dito pa lamang po, yung kanyang panganay, sinabi niya, si Reuben, look at verse 3. Reuben, thou art my firstborn, my might, and the beginning of my strength, the excellency of dignity, and the excellency of power. Pero anong sabi niya? Anong pagkakilala sa kanyang anak? Unstable as water, thou shalt not excel, because thou wentest up to thy father's bed, then defilest thou it. Who went up to my couch? Ano sabi niya? Sabi niya, Reuben, panganay kita, ikaw ang aking unang lakas, ikaw ang aking dignidad, pero ikaw ay immoral. Mahina ang moralidad mo. Unstable as water. Kaunting galaw, gumagalaw ka. Sumusunod ka sa mali. Hindi ka matatag. Hindi ka mag-excel. Kilala niya si Reuben. Simeon and Levi. Brethren,
Instruments of cruelty are in their habitations. Kilala niya itong magkapatid, si Simeon at si Levi. O my soul, come not thou into their secrets, unto their assembly, mine honor, be not thou united. For in their anger they slew a man, and their self-will they dig down a wall. Cursed be their anger, for it was fierce, and their wrath, for it was cruel. I will divide them in Jacob and scatter them in Israel. Biruin niyo po yan, yung magulang, palibasa alam niya yung kanyang mga anak. Sinabi niya kung anong bukas nitong dalawang magkapatid na ito. Alam niyo pong ginawa nitong magkapatid na ito? Dinaya nila kasi yung may nanligaw dun sa may nangrape, para may nangrape dun sa kanilang kapatid na babae eh. May nangrape, hindi ako nagkakamali. Pinuwera siyang kapatid na babae, pero willing naman pakasalan. Kaya lang hindi Hudyo. Hindi Hudyo. Ang ginawa nitong si Simeon at saka si Levi, nakipagkasundo sila, sabi nila, o sige, papayag kami na ang aming mga kapatid mapangasawa ninyo na babae. Kapatid namin babae mapangasawa ninyo. Sa isang kondisyon. Ang kondisyon, lahat ng kalalakihan magpapatuli. Dahil at kami mga Hudyo, tuli kami. Kayo mga Hudyo, kaya lahat kayong mga lalaki magpapatuli, papayag kami na mapangasawa niyo ang aming mga kapatid na babae. Eh di pumayag. Sabi na, sige, yun lang pala ang kondisyon eh, magpapatuli kami. O di nagpatuli sila. Nung panahon na may mga sugat at hindi pa magagaling, ayun, nilusob ng magkapatid. Pinagpapatay, di hindi makalaban kasi mga bagong tuli eh. Ayan, ang nangyari, pinagpapatay. Sabi ni Jacob, pinasama ninyo ang pangalan ko sa paligid. Paano kung pagtulong-tulungan tayo ng mga nasa paligid na yan? Pinasama ninyo ang aking pangalan. Kaya galit siya. Alam niya yung weakness ng kanyang mga anak. Ngayon, punta po tayo kay, hindi natin isa-isa yan, hindi naman yun ang lesson natin. Punta na po tayo sa verse 22. Pagdating kay Joseph, dahil kilala niya si Joseph eh. O kayo, kilala niyo naman si Joseph. Alam natin yung Bible. Sabi nito, Joseph is a fruitful bow. Even a fruitful bow by a well, whose branches run over the wall. Tignan, napakaganda ng description niya kay Joseph. Sabi niya, Joseph, alam mo, tingin ko sa iyo, napakabunga mong puno ng ubas. Para kang puno ng ubas na napakabunga, na ikaw ay nakatanim sa tabi ng balon. Ibig sabihin, laging sariwa. Kita niya si Joseph, consistent ang karakter. Kita niya si Joseph, consistent yung kanyang personality. No? Makikita mo kay Joseph, siya'y talagang magkakaroon ka ng kapanatagan kay Joseph. Lagi siyang sariwa, lagi siyang fresh. And then sabi niya, whose branches run over the wall. Hindi siya limited. Siya ay taong talagang lalampas siya sa kanyang mga boundaries. Sabihin, lalawig ka pa ng lalawig, Joseph. Nakinikinita niya kung paano uunlad ang kanyang anak. Then sabi niya, the archers have sorely grieved him and shot at him and hated him. Maraming nainggit, maraming namuhi kay Joseph. Pero sabi sa 24, this is the third bow. But his bow abode in strength. And the arms of his hands were made strong by the hands of the mighty God of Jacob. From thence is the shepherd, the stone of Israel. Even by the God of thy father, who shall help thee, and by the Almighty, who shall bless thee with blessing.